Kung si Alan Peter Cayetano na proud siya sa sarili niya. Ah, di umano'y pinalakpakan daw siya ng iba't ibang grupo ng media. Panoorin natin at komentuhan din natin. First time ako nagpalakpakan ng media, walang bayad yun, ha? Totoo nga bang pinalakpakan ng media si Senator Cayetano? Mali ang pahayag na ito. Sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano nitong Webes, June 4, na first time daw niyang mapalakpakan ng media. Hirit pa niya, wala raw bayad ang naging reaksyong ito. Bago nito, sinabi ni Cayetano na napagkaisa niya ang iba't ibang grupo sa politika na sinundan ng palakpakan at sigaw ng SP sa kanyang press briefing sa Senado. Nangyari ito matapos ang isinagawang pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano-led bloc. So bakit nga ba mali ang sinabi ni Cayetano? Batay sa mga post ng Bilyonaryo News Channel, Filipino Star Ngayon Digital at DZME 1530, iisa ang lumilitaw. Hindi mga miyembro ng media ang pumalakpak o sumigaw ng SP sa press briefing ni Cayetano. Aray ko. Ako na lang papalakpak para sa'yo. SP baba. SP baba. Hindi ka pinalakpakan. Staff mo lang yung pumalakpak dyan. Mga, ewan ko, secretary ba yun? Cayetano. Ayon sa mga ulat ng tatlong news outlets, mga staff ni Cayetano at ilang bisita na nasa loob ang pumalakpak at humiyaw. Budol! Proud na naman yung mga DDS niyan, panigurado. Proud na naman sila niyan kasi pinalakpakan daw kuno si Alan Peter Cayetano. Tigil mo na yung kahibangan mo. Mas matino pa yata si Rastaman kesa dito eh. May palakpakan ngang naganap, pero hindi ito nagmula sa media. Sa dinami-dami ng nangyayari nitong mga nakaraang linggo, lalo na sa Senado, mahalagang maging mapanuri at huwag basta-basta maniwala sa mga napapanood o nababasa natin online. Ano na? Fake news na naman kayo. Alan. Tigil mo na yung kahibangan mo dyan. Bumaba ka na. Alam mo ba kung sino ang tunay na pinalakpakan? Kahit din naman ako napapalakpak nung time na yun na pumasok si Tis Escudero. Oo. Legit. Panoorin nyo. Di ba? Aminado naman ako na naawa ako kay Cheese. Pero talagang may ano siya. Meron talaga siyang kailangang harapin. May kasalanan talaga siya. At least kahit papano, gumawa siya ng tama. At ginawa niya lang yung mandato niya bilang senador. Umasok siya. Dahil maraming matitenggang mga batas na kailangan ipasa. Etong majority, ang yayabang nyo nung nag-walk out ang minority. Mas malala nga yung majority, di na nakita sa Senado ng 2 araw eh. Tuod yan. Mas nakaka-proud yung ginawa ni Cheese. Kahit na may kasalanan siya, madali lang yan. Pabilisin nyo yung kaso. PBB, pardon mo na.
Hindi, maraming mangyayari dyan. Yung ano na yan. Tsaka di niya naman sinasabi na wala naman siya pinapanigan eh. Ang inaano niya lang talaga, yung mandato bilang senador. Oh. Deadlock, walang mangyayaring ano, walang mangyayaring quorum, walang mangyayaring investigasyon, at wala ring impeachment. Paano magkakaroon ng quorum ang 11 lang? Dalawa lang magiging ano ng senador dyan eh. Mag-adjourn ng sesyon or umabsent. Yun lang ang magagawa nila dyan. Pag deadlock. Diba? Hindi ka pinalakpakan kay Tano, kaya tumigil ka dyan. Ito pa yung iniiyak niya. Pangalawang tanong, binasura po ba ang Philippine Constitution? Bakit po ito tinatanong? Simple po, ang nakalagay sa konstitusyon ng Pilipinas, pwedeng mag-conduct ng business ang Senado by a majority of all its members. No! Abogado ako hindi oh. Naintindihan ko yung ano, constitution. Oh. Anong all its member? A majority ang nakalagay doon. Pero mamaya na natin puntahan. Ang majority po ng 24 ay 13 po. 13 po ang numero. Buisi? Ito na lang, walang kwenta yun, walang kwenta. Ito na lang, mas pinapaniwalaan ng mga didilis. Yan. Hindi, alam ko naman yung ano na ito. Ni Regal Oliva. Ni Oliva. Hindi niya pwedeng tablahin ng mga didilis kasi mawawalan siya ng kikitain sa Facebook. Na-try niya na yan isang beses. Na binangga niya yung ano, mga DDS. Inano niya yung totoong mangyayari about sa ICC. Diba? Hindi niya pinanigan yung DDS. Ano nangyari sa followers niya? Nalagas. Kaya naintindihan naman namin siya. Ito, pakinggan niyo. Hindi ako abogado ha, hindi ako abogado. Alam mo, sasabihin nito, parehas lang din kay Cayetano. Can 12 senators change the leadership of a 24-member Senate? Under the Constitution, the answer begins with Article 6, Section 16, Paragraph 2. A majority of each house shall constitute a quorum to do business. And in the Senate of 24, majority means 13. That is why Avellino versus Cuenco is being stretched too far. Diba? Sabi niya na rin. Asan yung 24 na sinabi dun sa konstitusyon? Asan yung 24? Ayun, malinaw na malinaw. Oh. Ha? Article 6. Article 6. Section 16. Paragraph 2. A majority of each house shall constitute a quorum to do business. Asan yung 24? Asan yung 24 dyan? Walang 24 na sinasabi dito. Wala. Anong gagawin natin dyan? Hindi mo naman pwedeng yan na dyan. Ito. Ito sabi. But a smaller number may adjourn from day to day and may compel the attendance of absent member in such manner.
Mapo-force ba nila si Bato na makapasok? Compel nila. Si Jinggoy, may ko-compel ba nila na pumasok? Compel nila. Hmm. Diyan pa lang wala na eh. Walang senators na sinabi na 24. A majority, ang sabi oh. A majority. Ilan ba yung mga ano dyan? Ilan ba yung active? Ilan ba yung active na senator? Senators. Si Bato nagtatago. Si Jinggoy nakakulong. Hmm. Mapapatin mo na sesyon? Di ba hindi? Hmm. Yeah. Ito yung Abilino versus Cuenco. Alam nyo, ang nangyayari kasi dyan sa Senado, replay lang yan. May 5, 2015. Tingnan nyo ha. Session is resumed. The Secretary will call the roll. Roll call of members. The Honorable Senators Angara, Aquino, Binay, Cayetano Alan Peter Compañero S, Cayetano Pia S, Defensor Santiago, Ejercito, Enrile Escudero Estrada, Gingona, Hunasan, Lapid, Legarda, Marcos, Usmeña, Pimentel, Po, Recto, Revilla, Soto, Trillanes, Villar, Senate President Drilon. There are 12 senators present. The chair declares the presence of a quorum for the following reason. Out of the total membership of 24, there are 4 senators presently out of the country, and therefore they will Wala sa ibang bansa. Ay, wala sa bansa. Nasa ibang bansa sila. Mapo-force ba nila na umatin? Paano kung nasa Europe? Grabe yung biyahe nun. Kaya ako sinasabi na replay yan. Nire-replay lang yung noon at saka ngayon. Kasi si Bong Revilla at si Jinggoy nakakulong din that time. Oh, replay lang yan. Nakakulong din si Jinggoy at saka si Bong Revilla. Sino yung mga senators na yon na umatin? Ayan yung mga senators na umatin. Hindi, ito yung mga senators. Yung mga senators na Danny Angara, si Bam, Nancy, Alan Peter Cayetano, alam mo dapat to eh. Pia Cayetano, Miriam Defensor, Joseph S. Ejercito, Juan Ponce Enrile, Chis Escudero, Jinggoy Estrada, senador na rin that time. Gingona, Gregorio Bihunasan, Lito Lapid, Ligarda, alam din dapat ni Ligarda yan. Saka ni Pia. Presidente natin ngayon, si Bongbong Marcos. Si Osmeña, Coco Pimentel, Grace Po, Ralph Recto, si Bong Revilla. Senator that time, 2015. Diba, sabi ko sa inyo, na-replay lang yung nangyari noon. Bakit hindi nag-react yung tatlong yan? Si Alan Peter Cayetano, si Pia Cayetano, at si Loren Legarda. Nandun din naman sila noon. Bakit? Kung sila yung tatamaan, kung sila yung tatamaan ng senaryo na yan, tsaka sila magre-react. Pero nung time ni Ralph Recto, wala silang imik. Di ba? Ano ba yun? Ito.
Mas legitimacy. Who recognizes the legitimacy of Gatchalian and Cayetano Blacks? Tapos kaya ano, Gatchalian, kinikilala ng IBP, Integrated Bar of the Philippines. Former Senate President Franklin Drilon, siya din kasi yung naka-encounter ng ganyan senaryo. Former Senate President Coco Pimentel, andyan din siya noon that time. Framers of the 1987 Constitution. Law School, Deans and Professor. Constitutionalist. Former Justice of the Supreme Court. Leadership of the House of Representatives. The Executive Department. The Impeachment Prosecution Team. Ano na? Ito naman kay Cayetano. Basa. Utragis. Cayetano Black. Harry Roque. Perdito Pasio. Mike Defensor. Puta yung idol ko si Banat Bay pumasok bigla dito. Si Crisette Chu. Sasot. Si Alan Troy. Yung espada. Other DDS vloggers. Sino ang ano namin dyan? Sino ang paniniwalaan namin dyan? Itong mga tabogo na to. Naku, pass ako dyan. Isas, for lang naman ano, ChatGPT, anong gagawin niyo dyan? Si Banat ba, sinungaling yan. Ilang beses ko na dinibang yung mga naratibo niyan, tabobo rin yun eh. Ang gagawin natin kasi si Harry Roque nagtatago. Si Perdito Pasio, wala pa yata na panalo yun. Attorney Tabla or talo. Mike Defensor, kakasuhan na. Merong pumunta sa Blue Ribbon na isang mambabatas na kinlarify niya yung kanyang sarili na hindi siya nakatanggap ng maleta. Ayun, nilaglag si Mike Defensor. Endorse ka pa ng ano ha. Impeachment ni PBBM, ayan tuloy, laglag ka. May text message. Bigyan mo na lang ng 5 milyon para burahin niya yun. Anong gagawin natin dyan? Di, sablay kayo. Wala talagang ano. Tapusin ko na dito. Wala rin eh.